Ang balitaang subok na ng oras at panahon, handog namin ang katotohanan. Balita mapagkakatiwalaan. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Celerio, nag-uulat. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, US, Japan at Australia sinamahan ang Pilipinas sa pagsasagawa ng maritime drills habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Taiwan, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol. Ospital sa Venezuela, iniimbestigahan dahil umano sa eskima nitong palit-ulo. Pinay weightlifter Vanessa Sarno kabilang sa mga sasabak sa Paris Olympics. Verstappen, muling nagpakitang gila sa 2024 Suzuka Grand Prix. It's showtime, trending sa kanilang pilot episode sa GMA7. Live mula sa Celerio News Information Center. Buong pusong tumatanglaw, Hiraya. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Lunes, 8 ng Abril taong kasalukuyan. 6 na barkong pandigma at 4 na sasakyang panghimpapawid mula sa Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos ang nagsagawa ng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea noong linggo kasunod ng panggigipit ng China sa mga misyon ng Philippine Navy sa rehiyon. Bilang tugon ay nagpasabog ng mga water cannon at nagsagawa ng block maneuvers ang China laban sa mga pagkilos ng sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nakatutok dyan si Julian Feliciano. Kinumpirma ng AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad ang partisipasyon ng mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar, BRP Antonio Luna at BRP Valentin Diaz. Ang hukbo ay nagsagawa ng communication exercise, division tactics at photo exercise. Ayon kay Trinidad, ang mga pagsasanay ay naglalayong pausayin ang kakayahan ng mga kalahok na pwersa upang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Para sa Celerio Integrated News, nakatutok Julian Feliciano, Hiraya. Niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Taiwan noong ika-3 ng Abril. Tinatayang ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng bansa sa nakalipas na 25 taon. Para mataping na balita, live mula sa Ubalin, Stephanie Pengulio. Maraming salamat, Alice. Siya ang naitalaw na sawi sa lindol na ito at 5 ang kasalukuyang nawawala. Ilan sa mga malalaking establishmento sa syudad ang lubos na naapektuhan ng lindol. Ang lindol din ay nagresulta ng mga sunod-sunod na landslide sa lugar. Sinabi ng alkalde ng lungsod ng Valle na si Buchen Bay na lahat ng mga residente at mga negosyante sa mga gusaling na apektuhan ng lindol ay niligtas na. Nagsimula na din ang demolusyon ng 4 na gusali. Ano na ba ang kasalukuyang sitwasyon ng mga mamamayan dyan, Stephanie? Ayun nga, Alice. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga mamamayan na naapektuhan ng lindol. Patuloy pa din ang paghahanap sa ilang mga nawawala. Maraming salamat, Stephanie. Maraming salamat din, Alice. Sa mga nagpaplano pa lamang ng gagawin sa susunod na 2 araw, lalo sa pagkasunod na holiday, ito ang magiging lagay ng panahon. Salamat, Lucinda. Ramdam na ramdam pa rin ang balisakan at mainit na panahon dahil sa Easterlies. Bukas at sa Merkules ay posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan at Pangasinan. 41 hanggang 43 Celsius naman sa ilang bayan sa Palawan, Tuguegarao City at Pampanga. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot iyan sa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Pero mga kababayan, posible pa ding umulan kahit mainit. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas lalo sa hapon sa Ilocos Provinces, Palawan, Mindoro, Samar at Leyte Provinces. May heavy at intense rain na posibleng magbabaha at magdulot ng landslide. Malinsangan sa Metro Manila pero may tsansa pa rin na localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa aming pagbabalik. Ospital sa Venezuela, iniimbestigahan dahil umano sa eskima nitong palit-ulo. Pinay weightlifter Vanessa Sarno kabilang sa mga sasabak sa Paris Olympics. Verstappen, muling nagpakitang gila sa 2024 Suzuka Grand Prix. It's showtime, trending sa kanilang pilot episode sa GMA7.
Guys, gusto rin niya maglaro. Babae siya. Kaya niya bang maglaro? Baka umiyak lang siya pagkasaktan. Papatalo kita? Tara, laro na! Kita sa ngiti niya ang tibay na loob na binibigay mo. New Colgate with Amino Power. New Colgate helps make teeth strong from within. Ma, tapos na yung toothpaste. Ha? Kakabili ko lang yan ah. Baka shrinkflation yan. Ha? Ang shrinkflation ay ang pagbabawas ng produkto, ngunit hindi binabawasan ang presyo nito. Ngunit bilang mamimili, tayo ay may karapatang makuha ng tamang halaga sa ating binabayad. Alamin ang mga produktong may shrinkflation at suportahan ng mga kumpanyang hindi gumagamit ng ganitong pamamaraan. Ah, ganun ba? Teka, sino ka ba? Uy, sino yun? Malay ko. Sabi mo, don't talk to strangers. Oo nga, habulin mo yun. Bakit ko habulin? Malay ko. Isang pribadong ospital sa lungsod ng Valenzuela ang kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga hinaing na illegal detention laban sa mga pamilya na magbabayad ng kanilang hospital bill. Para maghatid ng balita, Ana Dizon. Dalawang residente ng Valenzuela ang nagsambit ng kanilang hinaing laban sa Allied Care Expert Medical Center para sa illegal detention nito sa mga pamilya ng kanilang pasyente. Ayon sa mga nagreklamo, hindi umano sila pinalalabas ng ospital kahit ang pambili ng pagkain dahil sa hindi pa nito nababayaran ang mga bayarin sa nasabing establishmento. Dahil sa mga pangyayari, nagbigay utos si Mayor West Gatchalian na imbestigahan ang nasabing ospital bilang paglabag umano sa Article 267 of the Revised Penal Code and slight illegal detention defined at Article 268 sa parehas na code. Para sa Celerio Integrated News, nakatutok Ana Dizon para sa Hiraya. Para magaling ng balitang sports, narito si Ricio Lanquino. Isa si Vanessa Sarno sa 3 opisyal na kalahok ng Pilipinas para sa Paris Olympics sa larangang weightlifting. Nagawa niyang masungkit ang kanyang pwesto para sa Paris Olympics pagkatapos niyang lumahok sa International Weightlifting Federation World Cup sa Thailand noong linggo. Kasama na ngayon ni Sarno si John Ceniza at Elrin Ando bilang mga kinatawa ng weightlifting ng Pilipinas sa Paris. Muli namang nasungkit ng triple world champion na si Max Verstappen ang pagkapanalo sa 2024 Japan Grand Prix. Sinundan naman siya ng kakambing si Checo Perez na nag-uwi ng 1-2 finish para sa Red Bull. Natapos naman ni Carlos Sainz ang karera sa ikatlong pwesto na siyang nakamit ng unang pwesto na sa nakalipas na 2024 Australian Grand Prix. Para sa Celerio Integrated News, nakatutok Ricia Lanquino, Hiraya. For the first time in 15 years, nasa GMA7 na ang noontime show na It's Showtime. Para sa Showbiz Chika, narito si Iris Respeto. Muling nagusabog ang It's Showtime ng matanghalang veteran host na si Vice Ganda sa ibabaw ng GMA logo sa main building na nasabing network. Mahigit kumulang 500,000 ang naitalang manonood sa nasabing performance ni Vice Ganda. Itananghal nito ang ilan sa mga kanta na sumasalamin sa tagumpay ng It's Showtime tulad ng Champion, Thunder at Hall of Fame. Lubos na nagpapasalamat si Vice Ganda sa pagbibigay ng oportunidad ng GMA Network na umere ang noontime show na kanyang kinabibilangan sa GMA. Ayon sa kanya, ito ang the best na regalo para sa kanyang karawan. Kung ano ang iyan ng trending, nandoon ako. Wala and big. I am Iris Respeto and this is Chika Balita.
balita ngayong Lunes. Ako po si Iris Gil Respeto. At ako naman po si Blesilda Maribasco para sa mas malaking misyon. Mula sa Silyaryong Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami! Hiraya!